Sa pagkatalong nalasap ng Gilas Pilipinas at Tall Blacks at Boomers, sinasabing stagnated or hindi na umuusad ang basketball sa Pilipinas kasabay ng napag-iwanan na umano ng Japan, Korea, China at Lebanon. Inamin naman ni Coach Tim Cone na nawala na sila ng loob or nasira na ang loob ng grupo ng Gilas sa laban sa Australia sa simula pa lamang ng second half. At ang ilang fans ni Kai Sotto, sinabing hindi dapat itong sisihin kung ano man ang nangyayari sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa third window ng World Cup qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pagkatalong nalasap ng grupo ng Gilas Pilipinas sa mga kamay ng Boomers, muling napag-usapan online ang hindi lang kahandaan ng pambansang koponan, kung hindi maging ang pagsanib ng Australia at New Zealand sa mga koponan sa Asia. At dahil dyan, lumutang ang isang matinding pahayag na pag-iwanan at hindi na umano makasabay sa mga kapitbahay sa Asia kasabay ng hindi na umano nakausad pa ang Gilas mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Narito ang nasabing pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Mike G. Barner sa kanyang official X or Twitter account. Kung tutuusin, ang pagsali ng Australia at New Zealand sa mga competition sa Asia, nakatulong yan upang mas tumaas ang antas ng competition. Mula nang sumali ang Australia, mas umunlad ang mga bansang tulad ng Japan, Korea, Lebanon at China. Sa kabilang banda, tila hindi gaanong umusad ang Pilipinas mula pa noong dekada 2010 at hindi na nakasabay ang antas ng kanilang laro sa mabilis na pag-unlad ng mga umuusbong na bansa sa Asia. Kailangan magsimula muli ang Philippine basketball mula sa pundasyon at paunlarin ang mga talent ayon sa pangdaigdigang pamantayan. Marahil, isang magandang panimulang hakbang ang pag-aralan ang pinakamahuhusay na sistema ng basketball ng Australia at iangkop o ipatupad ang mga ito sa Pilipinas. So nagsimula ang comment ni Mike G. Barner mga playoffs nang sabihin ng ating mga kababayan na ipinakita lang ng Australia kung bakit sila ang number 6 na pinakamahusay na basketball team sa mundo. Higit pa ron, pinatunayan din nila kung bakit tila hindi patas na isama sila sa parehong grupo ng mga koponan sa Asia sa mga torneo ng FIBA. Habang muntik nang manalo ang Gilas sa isang digdigang overtime game laban sa New Zealand, ang laban na ito kontra Australia ay hindi man lang naging dikitan. So kung tutuusin, may point naman yung unang netizen, di ba? Hindi talaga may kakakaila yung agwat ng Australia at Tall Blacks kumpara sa karamihan ng Asian teams. Kitang-kita yun sa naging resulta ng Gilas, ha. Muntik nilang tinalo yung New Zealand sa double overtime. Pero laban sa Australia, tambak sila ng 43 points. Pinapakita lang nito mga ka-playoffs kung gaano kataas ang antas ng Boomers sa World Basketball. Pero may point din si Mike G. Barner. Yung sinabi niya na stagnated yung Philippine basketball mula pa noong 2010, masakit mang pakinggan, may katotohanan din yun, di ba? Habang patuloy kasi na umaangat yung Japan, South Korea, Lebanon at China, hindi naman may tatatwayan, tila naging mabagal yung pag-usad ng Pilipinas kasi eh. Yung mga bansang yan, mga playoffs, patuloy na nag-i-invest sa player development at mas inangkop ang sistema sa international basketball. Kitang-kita rin sa laban ng Australia ang gusto niyang sabihin doon, mga playoffs. Naging malamya at nakakadismaya ang opensiba ng Gilas. Hindi nila mabasag yung dikit at pisikal na depensa ng Boomers. Gayong halos ganun din yung ginawa ng New Zealand ilang araw bago yon. Ang mas nakapanghihinayang pa dito mga playoffs, yung mga players na pumutok laban sa Tall Blacks, hindi na nakapagbigay ng parehong impact, di ba? Wala halos nakaabot sa double figures eh. At kahit yung malaahas na galaw at walang sawang energy ni Mike Phillips, hindi rin naging sapat para guluhin ang depensa ng Australia. So ibig sabihin yan mga playoffs, parang kulang ang naging adjustment ng Gilas habang unti-unting sinasakal ng Boomers ang kanilang opensiba. Hindi sila nakahanap ng ibang paraan ng mapigilan ang kanilang mga pangunahing option doon. So sa tingin natin, yun talaga ang gustong iparating ni Mike G. Barner. Hindi sapat ang talent lang mga playoffs. Kailangan ding mabilis mag-adjust ang sistema, ganon din yung execution kapag nababasa na ng kalaban ang unang game plan. Sa panayam naman ng media, hindi na ikinaila ni Coach Tim na nawala na sila ng loob sa pagpasok pa lamang ng second half ng laban. Ayon sa kanya, sa unang kalahati ay maganda pa umano ang kanilang depensa, subalit nagbago ang lahat ayon sa kanya pagpasok ng third quarter kung saan nagsimula ng manalasa ang grupo ng Boomers. Narito ang kanyang kwento, tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ni Bea Micalier ng GMA News Online.
Pakiramdam namin no second quarter, maganda pa yung pinapakita naming depensa. Pero pagpasok ng second half, nagkaroon na kami ng error doon. At agad nilang pinalaki ang lamang sa 20 hanggang 22 points sa loob pa lang ng unang 1 o 2 minuto ng third quarter. At sa tingin ko, doon na medyo nawala ng loob ang aming team. So kung babalikan yung laro mga playoffs, okay pa yung pinakita ng Gilas sa first half, di ba? Matapos mahabol ng 16-0 run ng Australia sa first quarter, nagawa pa nilang ibaba sa 14 points ang lamang ng Boomers pagsapit ng halftime, di ba? Ibig sabihin, gumagana pa yung depensa at may pagkakataon pa silang makabalik sa laro. Pero doon talaga bumagsak ang Gilas sa simula ng third quarter eh. Ayon na rin kay Coach Tim ilang maagang pagkakamali lang ang nangyari at agad na bumalik sa mahigit 20 puntos ang lamang ng Australia. Sa ganitong klaseng kalaban mga playoffs, kapag binigyan mo sila ng momentum, napakahirap ng bawiin yan. At doon nga, ayon kay Coach Tim, parang unti-unti nang nawala ng kumpiyansa ang team. Malaking factor din si Bryce Cotton kasi sa first quarter pa lang umiscore na kagad siya ng 14 points. Dahilan para mabasag agad ang depensa ng Gilas Pilipinas. Pagkatapos naman niyang mag-init, si Tyrese Proctor ang tumapos sa trabaho sa second half. Halatang nahirapan ng Gilas sa bilis ng ball movement at sa tamang execution ng Australia, lalo na sa switching ng depensa na binanggit mismo ni Coach Tim. Ang pinakamasakit sa lahat mga playoffs, hindi lang sa shooting natalo ang Gilas, kung hindi pati sa execution. Sa second half, 12 turnovers ang nagawa nila na nauwi sa 30 points para sa Australia. Ang laki, di ba? Yun ang naging pinakamalaking kaibahan sa dalawang team. Kaya tama rin na sinabi ni Coach Tim na parang nawala na ng loob yung Gilas Pilipinas. Hindi dahil sumuko sila, kundi dahil bawat maliit na pagkakamali, napaparusahan sila ng Australia. Samantala, sa lahat na nangyari at patuloy na nangyayari, nauungkat pa rin ang pangalan ni Kai Sotto. Ayon sa ilan, posibleng nakaukit ng kahit isang panalo ang Gilas kung kasama si Kai sa hanay. Subalit para naman sa defender nito, hindi si Sotto ang rason. Malaking parte umano nito ang coaching staff at pamunuan ng pambansang koponan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan po natin ang pahayag ni Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Bakit si Kai? Wala bang pagkukulang ng coach sa mga staff ng coach at ang kulang pa sa oras at mga araw ng training ng Gilas? Kitang-kita naman ang kakulangan ng teamwork sa kanila. Hindi alam basahin ang ginagalaw ng kasama at ayun, turnover ang resulta. Tama din naman yung sinabi niya. Hindi rin naman pwedeng kay Kai Sotto lang ibuhos ang lahat ng sisi sa naging resulta ng kampanya ng Gilas. Although sabi nga natin, maganda sana kasama siya doon. Pero basketball is a team game. Kapag nanalo, buong team yung panalo. Kapag natalo, buong team din yung may pananagutan. Mula sa players, coaching staff, hanggang sa execution sa loob ng court. Totoo rin na sinabi niya na may mga pagkakataon na halatang kulang pa yung chemistry ng Gilas, di ba? May ilang possession laban sa New Zealand at lalo na sa Australia na nagkaroon ng miscommunication, maling basa sa galaw ng kakampi at nauwi siyempre sa turnovers. Yan yung mga bagay na hindi basta naaayos sa loob lang ng ilang araw na ensayo mga playoffs. Lalo na kung limitado yung preparation nyo dyan. Pero hindi rin may kakaila kung bakit maraming fans na nanghihinayang kay Kai Sotto. Laban sa Tall Blacks kasi, ilang beses na dinomina ni Sam Menenga at Sam Wardenberg ang ilalim, lalo na sa mga huling minuto at overtime. Posibleng iba ang naging laban, posibleng iba yung naging resulta kung merong 7'3" rim protector na gaya ni Kai Sotto doon. Hindi garantiya na nanalo yung Gilas, pero malaking possibility na mas nahirapan ng New Zealand sa loob. Sa huli mga playoffs, sa tingin natin, parehong tama ang dalawang panig na yan. Nakakapanghinayang na wala si Kai Sotto, pero hindi rin makatarungan sa kanya ibunton ng lahat ng sisi. Marami pang aspeto kailangang pagbutihin ng Gilas. Yung team chemistry, execution, adjustment, at siguro mas mahabang preparation. Kung sabay-sabay na maayos ang mga yan at kumpleto pa yung lineup, mas lalaki ang tsansa ng Pilipinas na makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa mundo.